So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. Ang schedule natin ngayon ay Week 5, Tuesday. Nagbabasa na ako. Ang Bible verses natin ay Romans 9:19-21. You will say to me then, why does he still find fault? For who would stand his will? Or rather, O men, who are you who answer back to God? Shall the thing molded say to him who molded it, why did you make me thus? Or does not the potter have authority over the clay to make out of the same lump one vessel unto honor and another unto dishonor? Amen. So inulit dito yung concept na ang Diyos natin ay ang mamalayok, pattern na mamalayok. At ang tao ay ang mga luwad, putik, na siyang material sa paggawa ng palayok. Siyempre, ang mas may autoridad, yung nagmo-mold. At yung clay, wala naman siyang autoridad eh. Kasi siya ay nilikha lang. Kaya pwede natin sabihin, ang manlilikha, siya ang may autoridad at mayroong desisyon kung anong gagawin niya doon sa palayok. O saan niya gagamitin. O anong korting gusto niya. O gaano kalaki. Siyempre, yung may autoridad dyan ay yung gumagawa, hindi yung ginagawa. Kaya yun yung paulit-ulit na sinasabi sa atin na ang Diyos, ang Pater, tayo na mga putik o luwad, walang karapatang sansalain ang Diyos. Wala tayong karapatan na tanungin siya. Wala tayong karapatan na sitahin ang Diyos sa kanyang paggawa. Sapagkat tayo ay mga nilikha lamang. Siya ang tunay na manlilikha. Magbabasa na ako. We all have to realize who we are. We are God's creatures, and He is our Creator. As His creatures, we should not say anything to Him, the Creator. God is the potter, and we are pieces of clay. As the potter, God has authority over the clay. If He wills, He can make one vessel unto honor and another vessel unto dishonor. It does not depend on our choice. It depends on His sovereignty. So may dalawang klaseng sisidlan. Yung isa ay sisidlan tungo sa karangalan, unto honor siya. Yung isa naman ay sisidlan tungo sa walang karangalan. Walang karangalan. Ngayon, tungkol dito, ang Diyos ang nagpapasya. Pwede niyang gawin ang isang sisidlan na tungo sa karangalan. Tulad natin, dahil mga believer tayo, mga Christian tayo, mananampalataya, at mga sisidlang lupa na nagtataglay ng kayamanan na walang iba kundi si Kristo. Kaya tayo ay mga sisidlan tungo sa karangalan. Pero hindi naman lahat ng mga sisidlan ay tungo sa karangalan. Meron din mga nilikha tungo sa walang karangalan. Kaya maging ano man yan, wala tayong karapatang questionin ng Diyos. Sapagkat siya ang manlililo ng mga palayok. So, ganon. At hindi rin tayo pwede mag-request dahil lahat ng mga bagay na ginagawa niya ay ayon sa kanyang will. Ayon sa kanyang kagustuhan. So today's reading, Romans 9:21 discloses some purpose in creating man. This verse is unique in its revelation of God's purpose in the creation of man. Without this verse, it would be difficult for us to realize that God's purpose in creating man was to make him his vessel to contain him. Amen. So, mabuti may verse na Romans 9:21. Ito lang yung verse na talagang malinaw
na pinakikita sa atin ang layunin ng Diyos. Bakit niya nilikha ang tao? Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit kanya nilikha? Dito sa verse na ito, pinapakita sa atin ng malinaw na ang tao ay kanyang nilikha bilang mga sisidlan. Bilang mga sisidlan. Bawat isang tao ay sisidlan. Pag sinabi mo sisidlan, para paglaman ng kung ano. Dahil tayo ay mga sisidlan, tayo ay pwede maglaman ng kung ano. At ayon sa layunin ng Diyos, ang tao ay nilikha niya bilang mga sisidlan upang isilid ang Diyos. So yan ang purpose ng Diyos. So yan yung pinaka mahalagang bagay na kailangan makita natin. Tayo mga tao ay nilikha ng Diyos bilang mga sisidlan upang isilid ang Diyos, upang ang nilalaman natin ay ang Diyos mismo. We all must thoroughly understand that we are God's containers and that God is our content. 2 Corinthians 4:7 says that we have this treasure in earthen vessels. We are earthen vessels, and God is the treasure and the content. God has sovereignly arranged us to be His container according to His predestination. So, ang linaw nito, na tayo ay mga nilikha bilang mga sisidlan ng Diyos. At isa sa pinakamagandang versikulo ay ang 2 Corinthians 4:7 na kung sinasabi ang kayamanan sa loob ng sisidlang lupa. Kayamanan sa loob ng sisidlang lupa, na ito ay pagsasalarawan na ang tao ay isang sisidlang lupa. At ang kayamanan dito ay ang Diyos mismo. Kaya ang tao ay nilikha niya para ang Diyos ay mailagay sa loob ng tao upang ang tao ay maging mga sisidlang may karangalan. Amen. So ito ay ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kagustuhan niya na mailagay ang sarili niya tungo sa tao, at hindi ito biglang naisip lang niya. Bago pa nilikha ang sanlibutan, may plano ng Diyos. Ito ay kasama na sa kanyang plano ng mga tao ay gawin niyang mga sisidlan niya. Bago pa tayo pinanganak, bago pa naitatag ang buong sansinukob, pinili na tayo ng Diyos para gawin niyang mga sisidlan ng kanyang sarili. At ito ay itinalaga na niya. Tayo ay mga itinalaga, pinili, plinano. At lahat ng ito na isagawa ayon sa kanyang sovereignty, pagiging soberano. Kasi kung hindi soberano ang Diyos, hindi niya posibleng magawa yan. Pwede niya iplano yan, pwede siyang maawa, pero kung hindi siya soberanong Diyos, wala siyang kakayahan para isagawa kung ano yung gusto niya. Kaya ang pagpili sa atin, ito ay kasabay o kasama ng kanyang pagiging soberano. Amen. 2 Timothy 2:20-21 conveys the same thought, saying that we are vessels unto honor. So we need to cleanse ourselves from dishonorable things, that we may be sanctified and suitable for the Lord's use. So hindi lang sa 2 Corinthians 4:7 binanggit ito. Binanggit din ito sa 2 Timothy 2:20-21. Yung kaisipan na ang tao ay mga sisidlan, muling binanggit yan. Kaya sa Timothy, pinaalalahanan tayo na dahil tayo ay mga sisidlan ng Diyos, kailangan linisin natin yung ating sarili, pakabanalin siya. So, sapagat tayo ay mga sisidlang may karangalan, kailangan tayo ay maging malinis at marangal na tao sa lahat ng aspekto. So, ibig sabihin, hindi lang isang lugar sa Biblia
sinasabi na ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang layunin na gawin siyang mga sisidlan upang maisilid ang Diyos tungo sa tao, upang ang tao ay maging mga sisidlang lupa na may kayamanan at mga sisidlan na tungo sa karangalan. Amen. However, being vessels unto honor is not the result of our choice. It originates from God's sovereignty. It is of God's sovereignty that He make His glory known by creating vessels of mercy to contain Himself. This is a deep word. God sovereignly is the basis of His selection. Amen. Alam niyo kasi ang Diyos natin ay Diyos ng kaluwalhatian. Mayaman siya sa kaluwalhatian. At itong kaluwalhatian ng Diyos, ayaw niya itago yan. Kasi siya ay hindi nakikitang Diyos, pero mayaman siya sa kaluwalhatian. Pero ang gusto ng Diyos, yung kanyang kaluwalhatian, ay ipakita niya, ihayag niya. Kaya ang pinakamataas na gamit ng tao kung bakit siya nilalang ng Diyos ay upang gawin siyang isang sisidlan. Yan ang pinakamataas. Yan ang pinakalayunin ng Diyos. Bakit niya nilikha ang tao? Nilikha niya ang tao upang maging sisidlan na kung saan isisilid niya ang kanyang sarili tungo sa tao na ginawa niyang mga sisidlan. At ito ay para sa layunin na ang kanyang kaluwalhatian ay maihayag sa tao. Ginamit niya ang tao para sa kahayagan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya para mangyari yan, kailangan ang tao ay sisidlan. No? At ginawa din niya sa kanyang paglikha na ang tao ay may kakayahan na isilid ang Diyos. Maaaring sisidlan nga siya, pero hindi basta-basta na lahat ng sisidlan pwedeng ilagay ang Diyos sa loob nila. Pwede ko sabihin, tao lang. Tao lang ang may kakayahang tanggapin ang Diyos at maisilid sa Kanya. Tao lang ang pwede. At ito ay ayon sa paggawa ng Diyos sa loob ng Kanyang pagiging soberano. Kaya mataas yung layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Ang taas para paglagyan ng kanyang sarili para sa kahayagan ng kanyang kaluwalhatian. Amen. However, being vessels unto honor is not the result of our choice. It originates with God's sovereignty. It is of God's sovereignty that He make His glory known by creating vessels of mercy to contain Himself. This is the deep word. This is a deep word. God's sovereignty is the basis of His selection. So, bakit sinasabi nating ang pagkasoberano niya ang pinaka-batayan ng kanyang pagpili? Kasi, maski pinili niya tayo, maski na mahal niya tayo, maski na may awa siya sa atin, kung hindi siya soberano, hindi maisasagawa yung kanyang layunin na ang tao ay maging sisidlan upang isilid ang Diyos at maihayag ang kanyang kaluwalhatian. So lahat ng ito posible at nangyari dahil ang Diyos ay isang soberanong Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Lahat halos pwede niyang gawin. Kaya ito ay ayon sa kanyang pagiging soberano. Amen. What if God, wishing to demonstrate His wrath and make His power known, endured with much long suffering vessels of wrath, fitted for destruction? What should we say about this? We have nothing to say. He is the Father and He has the authority. Human beings are simply clay.
Nga naman. So kanina, ang sinasabi natin, yung tao, nilikha niya ayon sa kanyang pagiging soberano na maging mga sisidlan para sa kanyang kaluwalhatian, para maihayag niya ang kanyang dakilang kaluwalhatian at ang tao ay gawin niyang mga sisidlan tungo sa karangalan. So yun yung isang parte ng sinasabi sa atin. Paano naman? Kung gusto naman ng Diyos na ipakita yung kanyang wrath, okay, yung kanyang galit, okay, galit o pagkamuhi. Gusto rin niya ipakita yan kung paano siya magalit at paano siya mamuhi. Nakakatakot yan, pero gusto rin niya ipakita yan. Okay? At upang sa pamamagitan niyan, mai-display niya, no, maihayag niya ang kanyang kapangyarihan. Kasi sa gitna ng mga bagay na karumal-dumal, no, pwedeng ihayag ng Diyos ang kanyang galit, suklam, pagkasuklam, no, at ang kanyang paghahatol. Pero yun ang gusto niyang gawin. Gusto niya ipakita to kung paano siya magalit. Pero hindi naman niya pwedeng gawin yan kung walang ikakagalit. Walang ikakagalit. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, ganito. Kailangan gumawa rin siya ng mga sisidlan para magamit niya sa ganyan. Mga sisidlan na sasalungat sa kanya. Magre-rebelde. Gagawa ng mga karumal-dumal na bagay. At dahil dyan, maipapakita ng Diyos kung anong klaseng Diyos siya pag siya ay galit. Ano ngayon na masasabi mo dyan? Ang ano naman, parang hindi naman makatwiran, nilikha yung tao para wasakin. Para ipakita yung galit ng Diyos, parang hindi mainam. Ano masasabi mo dyan? Ano masasabi mo? Wala kang masasabi. At wala kang dapat sabihin. Kasi siya yung Diyos, Pater. At tayo ay mga tao lang na mga putik. At yan ang gusto niyang gawin. Anong sasabihin natin? Wala. Hindi natin siya pwedeng i-correct. Hindi natin siya pwedeng payuhan. At hindi natin siya pwedeng pagwikaan. Wala. So yun yung pinapakita dito. Kaya huwag tayong magsalita ng mga salita na salungat sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Kung ikaw ay hindi conforme sa ginagawa niya, tahimik ka lang. Kasi wala ka naman pwedeng sabihin. Kung magsalita ka, parang ang pagsasalita mo, nagre-reklamo ka at tinutuligsa mo ang Diyos. Huwag mong gawin yung mga ganyan. Walang isang tao na may karapatan na tuligsain ng Diyos sa punto ng paglikha. So yan yung sinasabi sa atin. Amen. In order that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he had before prepared unto glory, even us, whom he has also called, not only among the Jew, but also from among the Gentile. Amen. So tayo ay mga pinili niya, hindi sa pulutong ng mga Hudyo. Hindi tayo Hudyo. Kundi tayo ay pinili niya sa lugar ng mga hentil. Kasi tayo ay mga hentil. Bagamat ang hentil ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos, pero namili din siya ng ilan na pwede niyang gamitin para sa kahayagan ng kanyang kaluwalhatian, no, at para sila ay maging mga sisidlan ng awa, ng karangalan. Kaya wala rin tayo may pagmamalaki. Sapagkat lahat ng ito ay nasa ilalim ng paggawa ng soberanong Diyos. All depends upon God's authority.
God has the authority to make us, whom He has selected and called, not only from among the Jews, but also from among the Gentiles, vessels of mercy, to contain Him, that the riches of His glory may be made known, that is, manifested. We were predestinated by His sovereignty to be His containers, vessels of glory to express what He is in glory. This is not only a matter of His mercy, but also of His sovereignty. Amen. So, pinapalakas yung paulit-ulit yung tayo ay mga pinili niya, okay, upang maging mga sisidlan ng kanyang kaluwalhatian, at bilang mga sisidlan ng kanyang kaluwalhatian, tayo ay mga sisidlan ng kaawaan ng Diyos. Tayo ay sisidlan upang paglagyan ng Diyos sa loob natin bilang kayamanan natin. Kaya ito ay isang pagtatalaga ng Diyos sa mga nagdaang panahon. Predestinated, ibig sabihin, itinalaga. Itinalaga siya. Bago tayo pinanganak, tinalaga na tayo ng Diyos. So yan ay nasa puso ng Diyos. At isang araw, tinawag niya tayo sa pamamagitan ng gospel. Nung na-save tayo, diyan natin pwede i-declare, salamat sa Panginoon, ako ay isang sisidlan tungo sa karangalan. Pwede mo na yan sabihin, pwede mo na yan ihayag, pagkatapos na ikaw ay natamo ng Panginoon. Pero kailangan maalala pa rin natin na hindi naman ito ayon sa ating kagustuhan at hindi rin ito ayon sa ating pagiging soberano, kasi hindi naman tayo soberano. Ang Diyos lahat ang nagplano nito at ito ang kanyang gusto. Amen. So God's election has a goal to have many vessels to contain God and to express Him eternally. Yes, He loves us. However, His love is not only known to save us, but also to make us His vessels. God created us in such a way that we are able to take Him into us and contain Him as our life and love and life supply, to the end that we be one with Him, to express what He is, and that He be glorified in us and with us. This is the eternal goal of God's selection. It is also our eternal destiny. Amen. So, yan. Amen. So, yung next, this portion of the word also unfolds the climax of our usefulness to God, which is not to be used by Him as servants, priests, and kings, but as vessel to contain Him and express Him. Amen. So, maganda ito. Sinasabi niya, ang pinakamataas na antas ng ating pagiging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang sa Diyos, ay hindi naman yung tayo ay maglingkod bilang mga manggagawa o bilang saserdote o bilang hari. Bagamat yung mga kategoring ito ay mga tao naglilingkod sa Panginoon, pero hindi yan ang pinakamataas na paglilingkod. Alam niyo ba kung ano ang pinakamataas na paglilingkod? Ito ay ang ihayag ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. So, hindi siya gawain. Kung hindi, ito ay isang paghahayag ng pagpapakita. Ang Diyos ng kaluwalhatian. Maihayag sa atin bilang mga sisidlan ng karangalan. Kaya, isip ko, paano ba gawin na maihayag ang Diyos? Siyempre, dapat puspus ka ng Diyos. No? At palagi tayong kaisa ng Panginoon. At para mangyari yan, palagi nating inaalis, tinutuos ang mga negatibong bagay na siyang hadlang upang makaisa natin ng Diyos.
At sa positibong panig, tayo ay nakikipagsalamuha sa Kanya, naghahabol sa Kanya, tinatamo siya upang tayo ay maging puspos ng Diyos. Then sa ganon, isa tayong vessel. Nakikita yung Diyos sa atin. Nadadama, nakakayag, nadidinig. At ang Diyos na hindi nakikita ay nakikita sa iyo bilang isang sisidlan na pinili niya. Dinala niya ang kanyang sarili tungo sa iyo. At sa dinami-dami ng mga sisidlan, ikaw ang kanyang ginusto. Ikaw ang kanyang pinili. At ikaw ay ginawa niya isang sisidlang lupa na may kayamanan sa loob. Ginawa ka niya isang sisidlan tungo sa karangalan. Isang sisidlan ng kaawaan. Ng kanyang soberanong pagsasagawa. Kaya, ang isang believer ay isang patotoo ng pagsasagawa ng isang soberanong Diyos upang siya ay gawin na isang tao na naghahayag sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya yan yung pinakamataas na layunin ng Diyos kung ba't niya nilikha ang tao. Ang gawin siyang sisidlan. Wala nang tataas pa dyan. Wala nang tataas pa dyan. Pero siyempre, may mga paglilingkod. Pero hindi yon ang pinaka malaking silbi ng tao sa Diyos. Minsan nga, pwede natin sabihin, yung silbi ng tao sa Diyos, hindi naman laboring eh. Hindi laboring. Basta kaya mo siyang ihayag. Ano man ang ginagawa mo, yan ay isang mataas na pagsisilbi sa Diyos. Panginoon, gawin mo kung kahayagan mo. Pag nangyari yan, nandun ka sa tuktok. Pinaka kagamit-gamit. Pinaka nagpapasaya sa Diyos. Nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ang makita niya na ang kanyang mga pinili ay mga sisidlan ng kaluwalhatian. Kaya itong topic na ito, ang linaw na pinapakita sa atin, ano ang dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos. Amen. If we are to be used as God's vessels, surely He has to be one with us. We are His container and His expression. He is our content and our life. He lives with us that we may live by Him. He and He eventually will be one both in life and in nature. This is the goal of His selection. According to His sovereignty, it is also our destiny. According to His selection, a destiny which will be fully revealed in the New Jerusalem. Amen. So, para maihayag natin siya, anong dapat? Kaisa natin siya. Yan ang sinasabi ko. Tayo at siya, siya at tayo ay nagkakaisa. Saan ba nangyayari yung pagkakaisa na yan? Sa ating pinaghalong espiritu. So, dyan nagaganap yung pagkakaisa, no? At sa gitna ng pagkakaisa, nagbubunga ng isang kahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita ay naihahayag sa isang tao na kaisa ng Panginoon. Kasi ang Diyos ay mayaman sa mga kagalingan at katangian. At ang mga kagalingan at katangian na ito, dinala ng Espiritu sa atin upang maging kahayagan natin. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan, ang pagiging kung ano siya, lahat ito ay naihahayag sa atin. Yan ang pinakamataas na paglilingkod natin sa Panginoon. Ang ihayag siya. Hindi ang mga ibang lingkod, katulad na pagiging hari, pagiging saserdote, pagiging preacher, propeta, dami rin. Pero hindi lalampas yan doon sa unique na goal ng Diyos na nilikha niya tayo bilang mga sisidlan tungo sa karangalan. Upang gawin tayo
ng mga kahayagan ng kanyang kalulhatian. Amen. So, salamat Panginoon sa iyong walang dakilang layunin na sinagawa mo sa pamamagitan ng iyong pagiging isang soberano. Salamat din sa malinaw na pagsasalita mo sa amin. Salamat Panginoon. Araw-araw, nais namin makaisa mo. Amen.